Ang paggabay ng Panginoon ay palaging nasa iyo. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 1, verses 57 to 66, and I read it for you. Now the time came for Elizabeth to give birth, and she bore a son. Her neighbors and relatives heard that the Lord had shown His great mercy to her, and they rejoiced with her. On the 8th day they came to circumcise the child, and they were going to name him Zechariah after his father. But his mother said, "No, he is to be called John." They said to her, "None of your relatives has this name." Then they began motioning to his father to find out what name he wanted to give him. He asked for a writing tablet and wrote, "His name is John." And all of them were amazed. Immediately his mouth was opened and his tongue freed, and he began to speak, praising God. Fear came over all their neighbors, and all these things were talked about throughout the entire hill country of Judea. All who heard them pondered them and said, "What then will this child become?" For indeed, the hand of the Lord was with him. Ang paggabay ng Panginoon ay palaging nasa sa atin. Ito po'y matingkad nating nakita sa buhay ni Elizabeth at ni Zacarias. Matanda na po ang dalawa at wala pang anak. Ngunit sila ay biniyayaan ng Diyos ng supling. At narinig po natin sa Ebanghelyong ating binasa ngayong araw kung papaanong ipinanganak si Juan at siya ay binigyan ng pangalan. Tapat ang Diyos, walang imposible sa Kanya. At sinabi nga ng ating binasang Ebanghelyo, "For indeed the hand of the Lord was with him." Ang kamay ng Diyos ay patuloy na gumagabay. Si Juan, napakalaki po ng papel na ginampanan niya. Inihanda niya ang daraanan ng Diyos, ang daraanan ni Jesus. Ang kamay ng Panginoon ang nagsilbing gabay ni Juan upang gabayan ang mga tao para ihanda ang kanilang mga sarili sa pagdating ng kordero ng Diyos. Sa atin namang pong buhay, makikita po natin ng maliwanag na hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Ang kamay ng Diyos ay palaging nariyan. Sa panahon ng pangailangan, kung tayo may problema at suliranin, kung hindi natin alam kung anong direksyon ang ating pupuntahan, ang kamay ng Diyos ang siyang gumagabay. Kaya tayo po ay magpasalamat sa Kanya, sapagkat hindi tayo naliligaw ng landas. Magpasalamat sa Kanya sapagkat ang Kanyang kamay ay isang mapagmahal na kamay. Isang kamay na nag-alay ng buhay, ipinako sa krus. Ngunit isa rin tong kamay na panghabang buhay nagagabay. Manalangin po tayo. Panginoong Hesukristo, nagpapasalamat po kami sa araw na ito sapagkat ang inyong kamay ang siyang nagiging aming gabay upang kami ay hindi maligaw ng landas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. God bless you po.